Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Monday, 23 de Marzo 2015. At syempre pa makakaagapay po natin ang ating po namang co-anchor lady with a mystic smile, none other than the beauty and mutya ng Baliwag, Bulacan, Miss Vivian. Good Monday morning. Good Monday morning, Ka Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na paghahatid ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya sama-sama till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Monday edition. At syempre pa, kalakip na rin, mga kaibigan, ang pagpapakawala natin ng ilang mahalagang paglilingkod na pambayan, kasama na rin po ang pagtalastas natin sa ilang napapanahong may init na issue na nakalatag sa ilang mga pahayagang pangumaga. At gayon din naman, kasama na rin dito, Vips, ang ating po namang hapag ng talastasan na kung saan napapanahon na matutugunan ang maraming katanungan. Just stay tuned, mga kaibigan. At syempre pa, kalakip na rin, Vips. Yes, maaari rin po kayo mag-participate sa aming talastasan mamaya sa pamamagitan ng pag-text sa 0922-358-2679 at maaari rin po ninyo i-text ang inyong mga komento at kung mayroon po kayo mga katanungan. Huwag lang kalimutan, please, ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness to everybody, lagyan po natin ang pangalan. Hindi po namin mababasa kung wala pong mga pangalan at addresses. Okay. At mga kaibigan, ang ating po namang pang-araw-araw na Radio Vision sa Media ng Bayan, Mondays through Fridays, ganap na alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Masusubaybayan po ninyo dito sa Radyo ng Bayan at sa lahat po ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At kaagapay natin syempre, katuwang natin ang ating People's Television, Channel 4. Gayon din naman, Vebs. Yes, maaari nyo rin po kaming mapanood sa IBC Channel 13 mamayang alas 12 ng tanghali sa isang delayed telecast o kaya naman po ay online sa www.ptv.ph. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ganap na 3 minutos. 53 segundos makalipas ang alas 6. Vebs, nakalulungkot. Nakalulungkot yung pagpanaw ng isang dakilang leader dito sa Asia na kinilala bilang isang bantayog ng isang pamamahalang demokratiko at corruption-free. That's true. Alam mo, naging inspirasyon talaga itong si Lee Kuan Yew sa kanyang mga pinamumunuan. At ngayon nga ay pumanaw na siya, pero I am sure yung legacy niya ay mananatili doon sa kanyang mga pinamumunuan. At marami rin ang mga leader ng iba't ibang mga bansa dito sa Asia, particularly ang ika nga ay natuto ng malaki sa sistema ng pamamahalang ipinakita ni Lee Kuan Yew bilang isang leader ng bansa. Abay, mamantaki mo, corruption-free. Corruption-free state. Talaga naman. Breaking the record yan. Napakahirap na gayahin, napakahirap na tularan, na maging corrupt-free ang isang bansa. Oo, at saka alam mo yung mga lessons na tinuro niya, hindi lamang applicable sa mga opisyal, kahit sa normal na tao, maaaring makarelate at matuto sa kanya mga itinuro, yung pagiging corruption, yung pagiging masakripisyo, at yung pagiging hardworking. Ito kasi yung talagang binigyan niya ng tuon sa kanyang pamumuno. Okay.
Now, isa pa sa mainit na nakalatag sa ating pahayagan ngayong umaga, Vibs, magsasagawa yata ng transport caravan. Ang ating mga transport jeep, taxis, and everything dahil masyadong matindi ang kanilang sentimiento de asukal, sentimiento de palayok na kung saan akyat manaog ang presyo ng mga produktong petrolyo. Oo, kasi nirereklamo nila dapat daw nasa mga bandang 29 pesos lamang itong halaga ng ating produktong petrolyo sa ngayon. Pero kung mapapansin natin, mas mataas ng 10 piso at inireklamo din nila ka Francis itong proposal na i-phase out yung mga lumang jeepney. Pero yan naman kasi para naman yan sa kapakanan ng ating mga mananakay, hindi ba? Let us put yung kapakanan ng ating public first bago doon sa kita, hindi ba? Kasi bilang isang transport conveyance, ikaw ay nagsiservisyo, hindi para ang first and foremost serbisyo muna bago kita eh. True. Pero ang lumalabas dito sa atin ang kumikita talaga kawawa rin ang mga ako naunawaan ko ang isang tsuper, ang isang public utility drivers para lang kumita at may maiuwi sa pamilya. Pagtusto sa pag-aaral ng kanilang mga anak, hapit na hapit yan sa pagmamaneo. Pero ang relax na relax ang mga operator. Yun. Ang masakit nito, magbaba magtaas, yung kita ng operator hindi nagbabago. Yung kita ng driver ang siyang nagbabago. Oo, alam mo, ito nga, di ba nagkaroon ng 10 peso rollback dito sa ating taxi fare. Ang tinamaan dyan, actually, ka Francis, yung mga kababayan natin na mga drivers. Kasi, tulad nga na sinabi mo, yung mga operators pareho pa rin. So, kailangan dumoble o mas lalo pang kumayod itong ating mga drivers para mabawi nila itong na ngayon ay nawawala sa kanila because of the rollback. Sana lang, mayroong share din itong mga operators dito sa mga ganitong rollback ng presyo ng pamasahe. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan sa oras na 7 minutos. Makalipas ang alas 6, alamin na natin ang sitwasyon ng ating mga lansangan sa Metro Manila na kung saan nagyayahot pa rito ng ating mga motoristas sa pamamagitan po ng ating the one and only one, Julius Loverboy Desamboron. Go, Loverboy! Magandang umaga sa iyo, Francis at Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Naku, Lunes na Lunes. Abay, napakatindi na po ng traffic sa ilang panig ng Metro Manila. Kahit mabuting alamin na po natin yan sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin na po natin ang bahagi po ng EDSA Pituazon sa lungsod po ng Quezon. Naku, dyan po sa may bahagi po ng Pituazon, yung pong southbound lane natin patungo po sa lungsod po ng Makati o kaya po ng area ng White Plains, Connecticut, ay nananatili pong maluwag ang sitwasyon ng trapiko. Pero ito, babala sa mga motorista natin, nababagtas na po dyan sa may bahagi po ng Balintawaka Market sa lungsod po ng Quezon. Napakatindi na po ng traffic hanggang sa mga oras pong ito. Yung po mga sasakyan naman po na manggagaling po sa southern part of Metro Manila, patungo kayo ng area ng North Avenue, gayon din po yung mga daraan ng Service Road. Abay, makakaranas pa naman kayo ng maluwag pa naman na sitwasyon ng trapiko ngayong pasado alas 6 ng umaga. Lipat tayo ngayon sa may bahagi po ng EDSA Mega Mall, yung mga babagtas po mga motorista patungo po sa may area po ng Mandaluyong o kaya ng Pasay at ng Paranaque. Ganyan na po yung nangyayaring sitwasyon sa ilang panig po ng kahabaan po ng EDSA. Ngayong araw pa naman po ng Lunes, ako sa simula pa naman po ng work week, ganyan na bad vibes na ang inyong mararanasan. Pero sa mga motorista natin, ang tangi po nating sinasabi ay magbaon po tayo ng pasensya para na rin po makakarating din naman tayo sa ating mga patutunguhan ng walang init ng ulo. Di ba tayo ngayon sa may bahagi naman ng area ng EDSA Magallanes sa mga motorista po nating mayroong susunduin dyan po sa may bahagi ng Ninoy Aquino International Airport Terminals 1, 2, or 3 o kaya po yung mga sasakay sa may bahagi po ng MRT Taft Avenue Station Line 3. Nagiging maluwag pa naman po ang daloy na ating mga sasakyan sa bahagi po ng southbound lane hanggang papasok po sa kahabaan ng South Luzon Expressway. Yung mga motorista naman po nang gagaling sa bahagi po ng S-Legs papasok sa isa kahabaan ng EDSA, nagiging maluwag pa naman po hanggang sa mga sandaling ito ang nararanasan ninyong traffic situation. Buwera po lamang hanggang mamaya po yung pasado alas 6:45 na umaga kung saan nga po sinasabi na nga natin na rush hour.
Panghuli na lamang po natin, lungsod ng Maynila, dyan po sa may area ng Quirino Grandstand, Roas Boulevard, northbound and southbound lane. Sa mga kababayan po nating patungo ng area ng Anda Circle, Intramuros, o kaya sa may pabalik sa southern part of Metro Manila, particularly dyan sa may bahagi ng Coastal Road at ng Parañaque, nagiging maluwag pa naman ang daloy na ating mga sasakyan. Kaya't masarap nang mag-jogging at pumunta dyan. At mamaya pa naman, pasado alas 7, ang inaasahan nating pagtaas ng volume ng mga sasakyan. Ngayon pong araw po ng Lunes, number 1 and 2 ang ating number coding scheme. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil whole day ang kanilang pagpapatupad nito at syempre meron tayong window hours. Mamaya po yan, alas 10 ng umaga at magtatapos ng alas 3 ng hapon. Mga kababayan, mga tagapanood, mga tagapakinig sa radyo, mag-ingat po sa pagmamaneho para maiwasan ng anumang aksidente. Ako po ang inyong lingkod, Julius Isamburon, para sa Radyo Vision ng Media ng Bayan. Thank you very much, Julius Loverboy de Samburon. Kagating sa ating orasan, 11 minutos, 21 segundos makalipas ang alas 6. Vips, pakibuksan lang saglit ang ating aparador. Good AM, Kuya Francis. Ms. Vivian, pakibati lang po kina Inday Bragas, Angie Bragas, Sam Bragas, Ellie Hentalian, Darna Reyes, lalong-lalo na kay Mel Aguirre, Ligan mula kay Zyros Kabangkala, Barangay Limarayon, Calbayog City, Samar. Okay, maupay nga aga, gandang Ate Vips at guwapitong idolong Kuya Francis, Santa Maria Elementary School. Dapat agaran ng ipatupad ang paggamit ng breath analyzer at drug test kits sa mga nagmamaneho ng mga sasakyan para madetermina ang mga nagmamanehong lango sa alak at droga. Kawawa kasi ang mga pasaherong nasasangkot sa disgrasya. Magkatotoo na naman sana ang konting pag-iingat itong mga kaskaserong tsuper para hindi nalalagay sa peligro ang buhay ng mga sumasakay. Damo nga salamat, Junjun Kalong ng Barangay Ravis, Vilmas Kitchen at Alimango Restaurant, Calbayog City. Konektado ka. Okay, thank you very much. At sa puntong ito mga kaibigan, 12 minutos, 32 segundos makalipas ang alas 6, paraanin na natin ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Lawag with Ronald Valdres. Ronald na imbagabigat kakabsat, konektado ka. 100 na nurse ang ipinakalat sa mga ospital at tourist destination sa Ilocos Norte bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga turista sa lalawigan ngayong bakasyon. 3 buwan na may tatalagang mga nasabing nurse sa mga ospital at mga dinadayong lugar ng mga turista upang tumulong sa maraming pangangailangang medikal ng mga magbabakasyon sa lalawigan. Puro pasado at rehistradong nurse ang mga ito, ngunit hanggang sa katutuyan ay nakatenga dahil wala pang mapasukan na bakanteng trabaho. Sinabi ni Nicole Studio, ang Public Employment Service Officer ng Ilocos Norte, na kinuha nila kinuha ng pamahalang lokal ng Ilocos Norte sa pamamagitan ng programang nurse ang mga nasabing 100 nurse upang mabigyan ng anumang pangailang medikal ang mga turista ngayong bakasyon. Ayon kay Rodjo, inaasahan nila ang 1,000 turista na magbabakasyon sa Ilocos Norte at posibleng magkakaroon ng malaking pangangailangang medikal. Idinagyan na makakatulong din sila sa mga nurse dahil mabigyan sila ng pansamantalang trabaho at mabigyan pa sila ng Certificate of Experience na magamit sa paghahanap ng trabaho sa kanilang mga profesyon. Para sa Radyo Vision, Ronald Valdres mula sa DWFP Radyo ng Bayan Lawag, Media ng Bayan. Thank you very much, Ronald Valdres. Dumako naman tayo sa Borongan, Eastern Samar. Nariyan ang ating kasamang si Penelope Pomida. Penelope, maganda umaga. Konektado. Mga salamat na maupay nga aga sa Francis at Miss Vivian. Tagumpay ang isinagawang malawakang kampanya sa tamang pagbabayad ng buwis ng Bureau of Internal Revenue, BIR Revenue District Office No. 86 sa lalawigan ng Eastern Samar. Sinimula ng naturang kampanya sa pamamagitan ng isang pagtitipon ng mga taxpayers mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan upang ilansada ang 2015 tax campaign Angat sa Pinas nito lang nakaraang linggo sa Eastern Samar Educational and Cultural Center sa lungsod ng Borongan.
Sa panayam ng Radyo ng Bayan, sinabi ni OIC Revenue District Officer Jesus Cabello na kinapos ng 131.4 million pesos ang itinakdang tax collection para sa taong 2014. Itinuro ng BIR ang mahinang koleksyon sa epekto ng mga nagdaang kalamidad sa lalawigan. Sinabi ni Cabello na umabot ang koleksyon ng ahensya sa 401.7 million pesos kumpara sa target nila na 533.1 million o 24.66% na mas mababa sa itinakdang target. Gayunpaman, kumpiyansa itong si Cabello na positibo ang mangyayari ngayong taong 2015, lalo pat nito lang unang 2 buwan ng taon, mataas ang kanilang koleksyon ng buwis mula sa fixed income earners at maging sa mga negosyante. Ayon pa sa BIR, target nilang kolektahin ngayong 2015 ang buwis na abot 487.7 million pesos, mas mababa noong taong 2014. Para sa Radyo Vision, ito si Penelope Tumida ng DYES Borongan Eastern Samar, Media ng Bayan. Maraming salamat, Penelope Pumida. Puntahan na natin ang ating Radyo ng Bayan Marawi with Dandy Macarambon. Dandy, assalamualaikum, konektado ka. Magandang umaga sa Francis, Miss Vivian. Patunay na mas marami ang gusto ng kapayapaan kesa gulo dito sa Mindanao. Isang signature campaign ang inilunsad at didikuhin ng regional na pamahalaan ng Autonomous Region in Muslim Mindanao sa loob ng 3 buwan. Ito inilunsad noong Marso 18 sa Corregidor Island nang gunitain ang makasaysayang Jabitan Massacre. Sa panayam ng Radyo ng Bayan Marawi via phone patch nitong araw ng Sabado kay Attorney Rasul Mitnog, Chief of Staff ni ARMM Regional Governor Mujib Hataman, kanyang sinabi na ang hakbang na ito ay inisyatibo ng regional na pamahalaan at suportado ng iba't ibang organisasyon, mga non-government organizations, civil society organizations. Tinawag ang signature campaign na ito na I Value Life, I Stand for Peace, na naglalayong makalikom ng 1 milyon na signatura o pirma mula sa mga taong nakikiisa sa kampanyang ito at sumusuporta sa peace process ng pamahalaan at ng Morong Rebelde o ng MILF at itigil na itong nagpapatuloy na opensibang operasyon laban sa mga Rebelde Moro dahil sa mga maraming inosenteng sibilyan ang naapektuhan nito. Ani Attorney Mitlag, sa panahon na mahakot o malikom ang 1 million signatures, ito ay ipapadala o ipaparating sa mga national offices, lalo na doon sa OPAP, Office of the President, at sa Kongreso, upang may parating sa kanila na dito sa Mindanao ay mas marami ang may gusto ng kapayapaan. Para sa Radyo Vision, Dandy Macarambon, Marawi, Media ng Bayan. Thank you very much, Dandy Macarambon. Nagatid sa ating orasan, 18 minutos. 8 segundos na makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy na tayo, Vir. Yes, alamin na natin ang karagdagang mga balita mula sa ating kasamang si Julius Desamburon. Julius, magandang umaga muli sa'yo. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Pilipinas kinilala bilang ika-5 sa pinakamasayang bansa sa buong mundo. Philippine National Police handang-handa na para sa paparating na Semana Santa. LTFRB pinaghahandaan na ang mga biyahero sa paparating na Semana Santa. Pamahalaan, patuloy na kinukondena ang mga nangyayaring media killing sa bansa. At tampok ang mga paalala sa espiritual na aspeto ng Semana Santa. Siksik at mainit ang mga balita, kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Narito na po mga balitang nakalap ng Media ng Bayan. Una sa ating mga balita, good news muna. Lubos na ikinatuwa ng nakararaming Pilipino ang resulta ng pinakahuling global survey na naglagay sa bansa sa hanay ng pinakamasayang bansa sa buong mundo. Batay sa report ng performance management consulting firm na Gallup, napapabilang sa ikalimang pinakamasayang bansa ang Pilipinas kumpara sa 143 iba pang bansa na kasali sa survey nitong 2014. Batay sa pag-aaral sa larangan ng Positive Experience Index score, nakakuha ng score na 80% ang Pilipinas. Ang iba pang bansa na napapabilang sa mataas na grado
Ang Paraguay na may 89%, sinundan ng Colombia, Ecuador at Guatemala na may 84%, at sinundan ito ng Honduras, Panama at Venezuela sa score na 82. Nadiskubre sa pag-aaral na ang mga bansang may mataas na ekonomiya o GDP ay hindi siguradong mas masaya ang mga mamamayan nito o nagpapatotoo sa kasabihan na money can't buy happiness o hindi nabibili ang kasiyahan. Sa iba pang balita, nakahanda na ang Philippine National Police para sa nalalapit na bakasyon at Semana Santa. Ayon kay PNP Officer in Charge at Deputy Director General Leonardo Espina, pinaigting na ng PNP ang pagbibigay seguridad sa bansa kasunod ng pagbuo ng National Security Plan para sa mga motorista at mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Hiniling naman ng opisyal ang kooperasyon ng publiko para matiyak ang kaayusan at kapayapaan ng nalalapit na Lenten break. Sakali aniyang maka-encounter ng anumang kahina-hinalang aktibidad ng mga masasamang loob, maaaring tumawag sa numerong 0917-847-5757 o di kaya sa pamamagitan ng kanilang Twitter at Facebook account. Sa kaugnay na balita, sinimula na din ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang pag-iinspeksyon sa mga provincial bus bilang bahagi ng Oplan Ligtas Biyahe. Sa paglulunsad nito, target ng LTFRB na matiyak ang seguridad ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Ilan lamang sa mga nasampulan ng kanilang surprise inspection ang isang terminal ng bus sa Cubao, Quezon City. Pangkaraniwang iniinspeksyon ng LTFRB Law Enforcement Unit ang headlight, windshield, rehistro at prangkisa ng bus. Gayun din ang seatbelt at reserbang upuan para sa mga may kapansanan. Kumpiyansa naman ang Department of Tourism na maaabot nito ang 5 milyong tourist arrival target ngayong taon sa tulong ng tourism campaigns nito tulad ng It's More Fun in the Philippines at ang kalulunsad lamang na Visit the Philippines 2015. Para sa detalye, narito ang report ni Ara Perez. Buo ang tiwala ng Department of Tourism na maaabot ng bansa ang 5 million tourist arrival target ngayong 2015, bunsod ng mas pinaigting na kampanya ng ahensya. Bukod sa It's More Fun in the Philippines bandwagon, ay inilunsad na ng DOT nang simula ng taon ang Visit the Philippines 2015. Well, it's a banner year for Philippine tourism. We've lined up a year-long calendar of events that will highlight the best of our culture, heritage, music, performing arts, no? So, mula January hanggang December, meron po tayong mga programa that will really showcase the best of the Philippines and more importantly, show you the many reasons why it's more fun. Ito ay patunay lamang na napangangatawanan nga ng Pilipinas ang pagiging second fastest growing economy nito sa Asia Pacific, kung saan ang turismo ay hindi lamang nakatuon sa dami ng turista, kundi sa dami ng trabaho o job generation. It sends signals to investors, both foreign and local, that there are a lot of opportunities. And that's precisely what we're seeing now. We're seeing a lot of hotels and resorts being constructed, not only the main gateways like Manila and Cebu, but more importantly, in other secondary destinations, Bohol, Palawan, Boracay, Davao. So as we see these developments in the secondary cities, we're beginning to see a more equitable distribution of tourist traffic across the country. Hindi naman nababahala si Benzon na makaaapekto sa lokal na turismo ang mga sakunang naranasan ng bansa. Aniya, matatalino na ang mga turista ngayon. Ang modern day traveler is very well informed. No? Nagre-research po ito doon sa mga pupuntahan niyang lugar at alam naman po naman natin na ang Pilipinas ay talagang it's still a generally safe and peaceful destination. Mula 2011 ay mas marami ng banyaga ang pinipiling manatili dito sa Pilipinas. Samantala, nito lamang Enero ay napasama ang Pilipinas sa listahan ng Forbes magazine bilang isa sa best retirement hotspots. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez. Kambyo tayo sa iba pang ulat. Ang Semana Santa po ay nakasentro sa pag-aayuno. Ngunit magagawa ba natin ito habang tayo ay nagbabakasyon? Alamin ang pananaw ng simbahan dito. Ito ba ay ordinaryong pahinga lang o ordinaryong pamamasyal lang? Nagbabalik si Ara Perez. Sa
isang bansang kinakatawan ng halos mga Kristiyano, malaking pagdiriwang ang Semana Santa o panahon ng pag-aayuno. Ngunit bukod sa pag-aayuno, may isa pang hilig gawin ang mga Pilipino pagsapit ng Holy Week, ang magbakasyon sa iba't ibang tourist spots sa loob at labas ng bansa na tila sinusulit ang long weekend mula Huwebes Santo hanggang Linggo ng pagkabuhay. Paano nga ba ang pagtanggap ng simbahang Katoliko sa nakaugaliang ito? So there's nothing wrong to take a rest with the Lord. Kaya lang, maging wholesome sana ang entertainment mo. Maging wholesome sana ang iyong hinaharap na rest. Ayon kay Father Lucas, ang Semana Santa ay talagang nakasentro naman sa pag-aayuno, saan man tayo magpunta. When you repent, you tell yourself, I'm so sorry for doing this. I'm aware that it's bad. Because if you are never aware that you did something wrong, you will never repent. So repent is, you tell yourself, I did something wrong and I'm willing to repair the wrong and I will not do it again. At dahil malaking bahagi ng populasyon ng bansa ay mga kabataan, inusig niya ang mga ito na huwag malunod sa personal na kaligayahan at magbalik loob ngayong Semana Santa. The main moral compass is, what gratifies me is the law. That is my morality. What is good for me is my law. But that is not so. Because you will have an anarchy of morality. And at the end of the day, you are not happy. You are not fulfilled. It leaves a bitter taste in your mouth. And at the end of your day, you feel that everything is in chaos. You have to go back to your God. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez. At yan po mga balitang nakalap ng media ng Bayan ngayong umaga. Balik muna tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Julius Disamboron. Tuloy-tuloy na tayo, 26 minutos at 46 segundos na makalipas ang alas 6. Pahabol na mga text messages with Georgius Vivian and Handsome Ka Francis. Ay, naku, Santa Banana. Gandang morning po. Ang ganda talaga ng boses nyo sa radyo. Sana po magkaroon din tayo sa Pilipinas ng tulad ni Lee Kuan Yew para umunlad naman ang bansa natin. Noel ng Lopez Quezon. Thank you very much. Texter sa IBC 13. Good AM po Ka Francis at Miss Vivian. Pakibati po ako. Merry Christ. At Cipriano. At pakipagalitan po ang mga kapitbahay namin. Judgmental. Mga kalbaryo sila sa akin from Imos, Cavite po. Good morning Kuya Francis at Vivian. Pakibati po sa Anasio family galing po sa Cruising, Taft, Eastern Samar. Salamat po. Maupay nga aga, Radyo Vision. Malakas kamo dito sa Libucan Island. Greet ko lang si Dayang, Merly, Narcisa Monterias family, Barangay Alcazar, Libucan Island, Tarangnan. Maayong buntag Ka Francis and Miss Vivian. Ayaw na namin ng korap na leader sa Pilipinas. Ang gusto namin ipatuloy na sana ang tuwid na daan ng administrasyon tulad ngayon. Si Lady Lu Kanunayan po ito ng Hingoog City. Regards na lang po sa inyo. Maraming salamat. At good AM po ang mga batikos kay Pinoy ay ang mga taong gusto lamang ng gulo. Mula yan sa Calbayog City. Ayun ang sinasabi ng isang texter natin. Judgmental daw. Huwag tayo magiging judgmental. Baka tayo ma-judge. Mahirap na pag ikaw ay na-judge. Siya nga pala, Bibs. Malapit na ang Semana Santa. Yung mga tradisyon at kultura ba ng mga Pilipino sa ikangay paggunita ng Semana Santa ay nananatili ba sa inyo sa Bulacan? Sa amin meron pa ring pasyon at saka tuwing Wednesday and Friday merong prosesyon na napakahaba. Yun. 100 na karo Ka Francis. Uy. At 2 oras to 3 oras kami naglalakad. Kasama ka? Oo, kasama ako. Naglalakad ka? Oo. God, Diyos mio, perdones de amor. Abay, makikita nyo na ng live. Puntahan nyo sa Bulacan, no? Diyan, sa Baliwag, Bulacan, makikita nyo naglalakad sa presisyon ang ating lady with a mystic smile. Pero hindi ka nakangiti, Commitment natin to kasi Ka Francis. Ako, may pabasa. Ikaw, may pabasa ka naman. Sabado, Linggo. Ayun, gusto kita marinig na bumasa ng pasyon. Aba, talaga naman terrible. Ang daming pumupunta sa amin, sila ang bumabasa, hindi ako. Samantala, paranin muna natin ang ilang paalala mula sa inyong himpilan.
na tayo mga kaibigan, 31 minutos, 11 segundos makalipas ang alas 6 at binabagtas na natin Virbs ang ikalawang sigwada ng ating provincial roundup. Ay nako po, bago yan, siyempre pa, mga balita pa rin. Mula na naman kay Loverboy Julius de Zamboron. Jules, go! Mga kaibigan, narito po ang iba pang balitang nakalap ng media ng bayan. Magbibigay ng special permit ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa mga out-of-line bus para tugunan ang inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong mag-uuwian ngayong Semana Santa. Ayon sa LTFRB, hindi lalagpas sa 700 special permits ang ilalabas ng ahensya mula Marso 29 hanggang Abril 6. Kasunod nito, inihayag ni LTFRB Chairman Atty. Winston Hines na patuloy silang mag-iikot sa mga bus terminals upang siguruhin ang roadworthiness ng mga bus units, gayon din ang mga nagmamaneho nito. Samantala, muling naantala nitong linggo ng umaga ang pagbubukas ng operasyon ng Metro Rail Transit Line 3. Katulad ng naunang abiso ng MRT, imbes na alas 5:30 ng umaga, naging alas 10 ng umaga ang unang biyahe nito. Paliwanag ng ahensya, ito'y bilang bahagi ng patuloy na pagkukumpuni at pagpapaganda ng serbisyo ng MRT. Kanila din namang itinuloy ang pagpapalit ng nasa 172 metrong riles sa pagitan ng Taft Avenue at Magallanes Stations northbound kahapon ng madaling araw. Samantala, nagpapatuloy din ang pagsasaayos sa mga palikuran ng MRT at inaasahang matatapos sa buwan ng Setyembre. Samantala, tigil operasyon naman po ang Light Rail Transit o LRT Lines 1 at 2 mula Huwebes Santo, Abril 2 hanggang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, Abril 5. Ito ay ayon sa inilabas na anunsyo ng LRTA Management para sa Semana Santa. Ayon sa LRT, ang tigil operasyon din ay bilang bahagi ng kanilang taunang maintenance. Samantala, sa Miyerkules Santo, unang araw ng Abril, iikli sa alas 8 ng gabi ang last trip sa Baclaran at Roosevelt Terminal. Gayon din sa Line 2 Santolan Station. Habang alas 8:30 naman ang itinakdang last trip sa Recto Station. Magbabalik ang normal na operasyon ng tren alas 5, Lunes ng umaga, Abril 6. Sa mga motorista naman po, asahan na ngayong linggo ang panibagong pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. Maglalaro sa piso at 20 sentimos hanggang piso at 40 sentimos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Aabot naman sa 75 sentimos hanggang higit piso ang tapya sa presyo ng kada litro ng diesel. Bababa din ang presyo ng kerosene ng halos 80 sentimo kada litro. Base po sa mga ulat, ang rollback ay bunsod ng patuloy na pagbaba ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. At yan po mga karagdagang balitang nakalap ng media ng bayan. Sa ngayon, balik muna tayo kina Francis at Vivienne sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat muli, Julius Loverboy de Zamboron. Nagatid sa ating orasan, 34 minutos na 44 segundos. Makalipas ang alas 6, Virbs, at sa puntong ito, sa ikalawang sigwada ng ating provincial roundup. Unahin natin, Virbs. Yes, pumunta muna tayo ng Dagupan. Nariyan ang ating kasamang si Dexter Dupagan. Dexter, maganda umaga. Konektado. Yes, maraming salamat ng mga bigyang kapusan. Handang-handa na ang mga otoridad dito sa Pangasinan kaugnay sa mga kaliwatkan ng aktibidad ngayong bakasyon. Ayon kay Police Superintendent Ferdinand Diazis, Information Officer ng Pangasinan Police Provincial Office, na kasado na ang kanilang Uplan Sumbaco Summer Vacation. Anya, nabisuan na ang lahat ng himpilan dito sa lalawigan, lalo na mga lugar na kadalasang dinadagsa ng mga turista na maglatag ng kanilang security plan. Samantala, tiniyak din ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na handa na rin ang kanilang hanay upang magresponde sa anumang sakuna, lalo na sa mga karagatan. Ilan sa malalaki aktibidad ngayong bakasyon na pinaghahandaan dito sa Pangasinan, ang Semana Santa, Pistay Dayat at Bangus Festival. Magsisimula na ang Uplan Sumbac sa susunod na linggo. Para sa Radio Vision, Dexter Dupagan mula sa Dagupan City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Dexter Dupagan. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Albay with Nancy Mediavillo.
Nans, Diyos maray na aga sa imo, konektado ka. Salamat kasamang Francis, kasamang Vivian, good morning. Makalipas tanghalin ang lalawigan ng Albay bilang National Best PRMC Gawang Kalasag Hall of Famer. Noong 2011, patuloy na nanganak ang nabanggit na parangalan tinanggap ng probinsya. Katunayan, sa bawat taong pagtatanghal ng National Gawad Kalasag Awards ng National Disaster Risk Reduction Management Council, palagi ang may nabibigang rekognasyon o pagkilala mula dito sa probinsya. Ang awarding ay gagawin sa Camp Aguinaldo sa darating na Marso 26 ngayong taon. Ang bayan ng Santo Domingo ni Mayor Herbie Aguas ay tatanghaling National Best MDRMC Hall of Famer para sa 4 to 6 class municipality. Tinalo ng Santo Domingo ang ibang mga bayan sa buong bansa. Maliban rito, sa ikalawang pagkakataon pararangalan ng mga sumusunod. Ang lungsod ng Legazpi ni Mayor Noel Rosal bilang Best City DRMC Component City, ang Barangay Oro Site dito sa lungsod ng Legazpi bilang Best DRMC Urban Category. At ang Simon of Cyrene, ito naman ay bilang Best Civil Society Organization or NGO. Ang national award naman mula sa lalawigan ng Camarines Norte ay ang DQ Liwag National High School bilang Best School Rural Category. Ang kay Governor Salceda, malaki ang naging kontribusyon sa mga ito ng Albay Public Safety Emergency Management Officer APSIMO sa pamumuno ni Dr. Cedric Daep, partikular sa larangan ng intellectual moral boost ng APSIMO. Para sa Radyo Vision, Nancy Mediavillo, lalawigan ng Albay, media ng bayan. Thank you very much, Nancy Mediavillo. Okay, dumako naman tayo sa Hulo. Nariyan ang ating kasamang si Nasra Ani. Nasra, magandang umaga. Konektado ka. Ngayon, ang ginagawang pangangalap ng 1 milyong pirma sa buong ARM region laban sa all-out offensive ng pamahalaan sa ilang lugar sa Mindanao. Inilingkad ito noong March 18, Bangsamoro Day, sa mga lugar sa ilalim ng regional government na kinabibilangan ng Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Maguindanao, Lanao del Sur at Marawi City. Ito ay alinsunod na rin sa kautusan na ipinalabas ni Governor Mujib Hataman at maging sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DSWD, DPWH at marami pang iba. Ayon kay Matarul Ari, coordinator ng Coordinating Development Office ng Bangsamoro Youth Affairs sa Sulu, ang kanilang ahensya ang inatasan manguna sa pagpapapirma sa pamamagitan ng mga youth volunteers sa loob ng 3 buwan mula ngayong buwan ng Marso hanggang Hunyo. Libo-libo na ang nakapirma mula nang inilunsad ito noong Miyerkules. Naniniwala si Ari na tagumpay ang million signature campaign na ito para sa ikabubuti ng nakakaraming mamamayan sa ERMN. Layunin nito anya ay upang hikayatin ng pamahalaan na itigil na ang opensiba laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at sa iba pang mga armadong grupo kung saan higit 100,000 katao na ang apektado. Sa iba pang balita, nakalaya na mula sa kamay ng mga kidnapper ang isang babaeng negosyante na dinukot sa tapat mismo ng kanyang bahay sa barangay Chinese Pier dito sa bayan ng Hulo noong February 15. Natukoy mga otoridad na nakalaya na pala itong si Hadja Dinkin Yap, 58 years old, nang may nakakita sa kanya at ng kanyang asawa sa sakay ng isang barko patungo sa Zamboanga City noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Police Senior Inspector Chris Conrad Gutierrez, spokesperson ng City Provincial Police Office, ayaw pang magbigay ng kaukulang informasyon ang biktima ukol sa paglaya nito. Patuloy pa inaalam ang detalye ng mga kinauukulan. Provision, National ang bakit. Maraming salamat, Nasra Ani. Tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan at Vince, paranin natin ang ating foreign exchange. Yes, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay nagkakahalaga ng 44 pesos and 66 centavos. Kada Japan yen ay nagkakahalaga po ng 0.37 centavos. Kada UK pound ay nagkakahalaga ng 65 pesos and 82 centavos.
centavos. Kada Canadian dollar ay may halagang 35 pesos and 09 centavos. Kada Real ay may palitang 11 pesos and 91 centavos. Kada Euro naman po ay may halagang 47 pesos and 56 centavos. Hatid po sa atin yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo, Bibs, at alamin na natin ang ating magiging lagay ng panahon, whether you like it or not. Yes, alamin na po natin ang lagay ng panahon mula sa ating kasamang si April Enerio, live mula sa Pag-asa DOST. April, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga, Pilipinas, sa ating mga viewers at listeners. Narito na po ang latest sa ating panahon. Good news, mga kababayan. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza, inaasahang malulusaw na ang low pressure area ngayong araw. Huling namataan sa layong 260 kilometers kanluran po yan ng Calapan City, Oriental, Mindoro. Kaya naman mariting nakatutok sa ating weather updates. Samantala ngayong Lunes, ayon sa latest weather forecast, ang buong Luzon ay makakaranas na maulap na kalangitan na may light to moderate rain showers, habang ang Visayas at Mindanao makakaranas naman na minsang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-uulan o pagkidlat-pagkulog. Sa iba pang balita ngayong araw, ipinagdiriwang ang 150th year anniversary ng DOST Pag-asa kasabay ng World at National Meteorological Day. Ini-encourage ng World Met Organization ang mga kabataan na mas maging maalam sa ating panahon at climate system at sumali sa crusade against climate change. Ang tema this year is Climate Knowledge for Climate Action. This is a very significant day for Pag-asa as they reach 150 years of dedicated service to the Filipino people. Kaya naman hitik na hitik sa programa ang Pag-asa ngayong araw. Magkakaroon po ng aerobics, Zumba at fun games, Thanksgiving Mass, motorcade from the Science Garden to Quezon City Elliptical Road, Pag-asa exhibit at syempre ang press launching of Pag-asa new services like the storm surge warning signals, modified tropical cyclone warning system, launching the new website at USAID support to Pag-asa, and technical assistance and simplification of weather climate information materials at a soft launch ng patnubay ng weather forecast. Magkakaroon rin ng scientific forum mamayang hapon kasabay ng paggawad ng Loyalty Award at Winvade Award para sa mga empleyado at partners ng Pag-asa. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Para sa Radyo Vision, ako po ang inyong weather girl, April Enerio, Media ng Bayan. Maraming salamat, April Enerio. 43 minutos, 53 segundos makalipas ang alas 6. Vips, bukas na ang ating hapag ng talastasan at ipakilala mo na ang ating special na panauhin sa araw na ito ng Monday. Yes, napapanahon yung guest natin today dahil malapit na naman ang araw ng Kagitingan, April 9 po yan. At kapiling po natin ngayong umaga ang Veterans Memorial and Historical Division Chief ng Philippine Veterans Affairs Office, si Brigadier General Resty Aguilar. Magandang umaga po sa inyo, General. Magandang umaga sa inyo lahat. Welcome, sir. At nagpapasalamat kami at napaunlakan niyo ang paanyaya ng ating media ng bayan. Karangalan po namin maging guest nyo dito. Okay, so Bibs, go! Yes, sir. Ano po yung mga activities lined up para po sa nalalapit na commemoration ng Araw ng Kagitingan? Ang Araw ng Kagitingan ay magmula ikalima hanggang ikalabing-1 ng Abril bawat taon. Ito ay ginaganap para ating gunitain ang kagitingan at kabayanihan ng ating mga veteranong lumaban noong ikalawang digmaang pandaigdig para makamit natin ang ating kalayaan. Ang mga aktibidad ay sa unang araw, Easter Sunday, ikalima ng Abril, ang una ay ang sunrise ceremony. Susundan ito ng wreath laying sa libingan ng mga bayani. Yung sunrise ceremony ay pagbukang liwayway sa libingan ng mga bayani. Susundan ito ng pag-aalay ng mga bulaklak, wreath laying sa Tomb of the Unknown Soldier. At susundan ito na mga bandang alas 9 ng isang parada na pararangalan ang lahat ng mga veterano
doon sa Fort Bonifacio Parade Grounds. Ang susunod na aktibidad ay ang April 7. Magkakaroon tayo ng tribute sa ating mga bayani sa Corregidor. Magkakaroon ng pagbisita ang ating mga miyembro ng gabinete ng Pangulo at ibang mga ahensya, miyembro ng Technical Working Committee sa paggunita ng Araw ng Kagitingan, mga piling panauhin, mga veterano, mga kabataan at iba't ibang mga sektor ng lipunan at doon gugunitain sa Corregidor ang kabayanihan din ng mga lumaban at ipinagtanggol ang ating bansa. Pero General Aguilar, sa ating pong mga kababayan, yung mga pangkaraniwan, ang April 9 para sa kanila, Bebs, ang talagang nakamarka na sa kanilang isipan yung Fall of Bataan. At yung Fall of Bataan na yan, talagang napakalaking sagisag sa kanila. Mas kilala nila yung April 9 bilang Fall of Bataan instead of Araw ng Kagitingan na siyang pinagdiriwang at taon-taon ay binibigyan natin ng pagpapahalaga, General. Tama po. Yung iba nga, mayroong mga sinasabing hindi magandang simbolo daw yung fall. Pero hindi naman yung fall ang ating ginugunita, kundi yung kabayanihan. Yung kabayanihan. Yung kabayanihan, kahit napakahirap ng kanilang buhay doon, sila ay wala halos makain, kulang sa gamot, may sakit, pero yung panahon nilang ginugol para lang ipagtanggol ang ating bayan ay yun ang mas importanteng mensahe. Okay, pero meron din po ba mga gagawing kalisabay na mga pagdiriwang diyan po sa lugar ng Bataan sapagkat naging makasaysayan yan lalo na nung panahon ng Death March pagkat kahit na hindi ko inabot yan, talagang napakamakasaysayan iyang mga panahon na yan diyan sa lugar lalawigan ng Bataan, General. Opo, maraming mga gagawing mga aktibidades. Una rito, yung paggunita sa yung Araw ng Kagitingan mismo ay gaganapin sa Mount Samat o yung sa Mount Samat. Yung tinatawag nating Dambana ng Kagitingan. Nakarating ka na ba doon, Bibs? Hindi pa. Yung Dambana ng Kagitingan na may malaking cross. Malaking cross. Opo, yung yung paggunita doon, maraming aktibidades kaakibat noon. Merong ginaganap na aktibidad ang lalawigan ng Bataan ng 2 linggo, 1 linggo bago maganap yung paggunita doon sa Mount Samat hanggang mga 1 linggo rin pagkatapos noon. Wow, Bibs, eto curious lang ako, Pararangalan natin yung mga nagbuwis ng buhay na yan para sa kalayaan ng ating bansa sa darating na Abril 9. Pero General Aguilar, meron pa po ba tayong pararangalang buhay pa ngayon na mga naging saksi doon sa kagitingan na yan noong April 9? Opo, marami po tayong mga veteranong buhay pa. Ilan pa po yung mga yan? Ay marami pa po sila. Kaya lang ang range ng kanilang edad ay mula 95 siguro hanggang 100. Meron pa tayong mga veteranong buhay. Ilan pa po, sir? Ilan na lang naman yung buhay na 100 plus. Hindi mabibilang na rin siguro sa ating mga daliri. So pararangalan lahat yan? Naparangalan na natin nung nakaraang taon yung iba. Yung iba noong Setyembre. Yun yung doon sa Ifugao sa yung paggunita natin ng suko ni General Yamashita. Meron tayong mga taga-Cordillera na mga umabot ng 100 pa. 100 anyos.
Alam mo ka, Francis, sa April 9 o sa April 5th to April 11th, gugunitain natin or ating kikilalanin ang kabayanihan nitong mga nakipaglaban na veterano natin. Pero ang question ko, syempre, isa rin naman sa pagpapakita ng pagkilala ay yung pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan, tulad ng pensions, allowances, etc. Brigadier General, sa inyo pong palagay ay sapat po ba o responsive po ba yung mga natatanggap ngayon na allowances ng ating mga veterano? Hindi po. Alam naman natin na sa mahal na, sa medyo mataas na nating presyo ng ating bilihin, yung 5,000 pisong pensyon na tinatanggap ng ating veterano ay hindi sapat. Hindi pa nga sapat yun para sa kanilang mga gamot na iniinom. Meron ding tinatawag na total administrative disability or TAD na 1,700 pesos. Kasi ang inisip ng ating mga mambabatas noon na pag umabot ka ng 70 years old, ikaw ay totally disabled na hindi ka na makapagtrabaho. So dahil dito, naglaan sila ng 1,700 pesos na dagdag sa 5,000 pisong pensyon. Pero ito talaga ay alam naman nating hindi sapat. So 5,000 pa rin po kasi I understand mayroon pong mga pending bills na para po madagdagan po ang pension. Opo, marami pong mga bills sinusulong ng ating ilang mambabatas. Pero hanggang ngayon ay ito'y patuloy pa ring pending at siguro sa kanila naghihintay lang ng tamang panahon para ito ay may sapatas. Pero alam mo, yung salitang pending, Vivian at General Aguilar, ay nakakalungkot. Sapagkat alam natin na itong mga bibigyan natin ng mga biyayang yan, hindi na kasing sisigla ng mga batang henerasyon. True. Ano po, anytime yung mga yan, siguro dapat paspasan na lang mga pending na yan ng mabiyayaan naman yung mga nararapat mabiyayaan, General. Opo. At saka, tama po yan. Hindi po ba, General, minsan, di ba ka, Francis, yung pension na nare-receive nila, mas mataas pa yung mga post-war na mga nag-retire kaysa doon sa mga lumaban noong World War II. At ang masakit, baka nadidelay pa, General. Marami pong yung delay, hindi naman po delay ang natatanggap nating mga ulat. Tama naman po, on time. Okay. Kaya lang po may mga proseso rin na kailangan nating sundan para yung iba kasi kailangan nating i-update yung kanilang status dahil yung iba hindi po natin alam kung namatay na. Kaya taon-taon, ina-update natin na ipapakita yung proof of life. Minsan po, yun yung delay. Minsan pag nasususpend. Ayun, hanggat hindi napapatunayan na buhay pa siya. Para tumanggap ulit ng pensyon. Okay, pero itong ating Veterans Hospital naman talagang bukas para sa ating mga veterano pa rin, General. Opo, maganda po yung layunin nitong Veterans Hospital, pero alam naman natin na hindi lang naman po sa Metro Manila at Luzon ang nangangailangan nito. Kaya meron pa rin tayong mga pending bills na magkakaroon din ng mga Veterans Hospital sa Visayas at saka sa Mindanao. Ano mo, nalulungkot ako pag nadidinig ko yung pending, Vivian Kasi yung pending yan, nakalulungkot sapagkat alam naman ang ating mga mambabatas na nabanggit nyo na nga yung mga edad ng ating mga veterano sa ngayon, ranging from 90 to 100 or a little above 100. Ilan na lang ang ilalagay niyan sa mundo. Bakit hindi pa natin ibigay sa kanila yung nararapat at matamasa naman nila yung kanilang pinaghirapan at pinag-alayan ng buhay, General? Opo. At saka, alam mo ka, Francis, 2011 pa yung bill na yun, at 2015 na ngayon. Sana naman po ay ma-actionan ng ating mga mambabatas itong concern ng ating World War II veterans
Particularly because itong mga veteranong ito, nung time na nakipaglaban sila, hindi naman sila sinesweldohan, katulad ng ating security forces ngayon. Talagang ginawa nila yan para ipagtanggol ang ating bayan at love of the country. It is about time that the country shows its love naman for these people. General. Tama po. Yun nga po yung hinaing ng ating mga veterano. Saka lang daw sila naaalala tuwing araw ng kagitingan. Ayun ang masakit. Which is a reality. Opo. Okay. Now, General, siguro, please keep us posted kung itong mga pending na inaantabayan na natin ay marirealize na in the soonest possible time bago pa man dumating o right after the araw ng kagitingan. Opo. Kami po rin sa Philippine Veterans Affairs Office, masaya rin po kung nakikita namin na ang aming mga kliyente ay nakakatanggap ng kanilang tamang mga benepisyo. Panghuli na lamang on my part, retired Brigadier General, ano po ba or how would you like yung mga kabataan po natin ngayon to remember yung mga veterano po, yung mga contributions ng ating mga veterano noong panahon po ng World War II? Dapat ating ipagmalaki, ating alalahanin at maging inspirasyon sana sa ating mga kabataan ang ginugol na buhay, hirap ng ating mga veterano para makamit natin ang ating kasalukuyang tinatamasang kalayaan. Sana naman kagaya po ng sinabi natin na huwag po tayong tumingin sa fall sa bataan kasi yung Masada na simbolo ng Israel, fall din yun. Pero kanilang ginagamit ito para maging simbolo ng kanilang kagitingan. Ganon din doon sa Alamo, fall din yun. Ganon din po yung nangyari doon at yung bataan ay hindi nalalayo. Ganon din po ang ating pagtrato dito. Pagkatapos po pala noong April 9, April 10 naman po sa Kapas, gugunitain natin ang kabayanihan doon sa Kapas at April 11, yung concentration ko po. Okay. Doon nagtapos ang Death March at April 11, sunset ceremony po. Okay. Bibs. Yes, maraming salamat po. Retired Brigadier General Resty Aguilar, ang Division Chief ng Veterans Memorial and Historical Division ng PVAL. Maraming salamat po. Thank you very much, sir, for your time. Okay, Bibs. Okay, balikan na natin ating kasamang si Julius Disamburon mula dyan sa PTV Telestudio. Alam niyo mga kababayan, good news po yung pagsasaayos po ng mga benefits ng ating mga war veterans ng Philippine Veterans Affairs Office na kung saan nga po ay makakatulong ito para sa kanila. At syempre, dun sa mga kababayan po natin na dapat po ay alalahanin po natin araw-araw, hindi lamang po tuwing may okasyon, yung ating pong mga war veterans dahil saludo po tayo sa kanilang lahat. Sana po inabusog po namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga dahil Luzon, Visayas at Mindanao ang aming sakto sa maghahatid ulat. Ito po ang pinagsanib na puwersa ng radyo at telebisyon. Ito po ang Radyo Vision. Sa ngalan po ni Zarina Lusuegro, ako po si Julius Disamburon. Balik tayo dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Julius Disamburon. Samantala, congratulations kay Irish de la Cruz, nag-graduate ng college BS Education po. Ngayong araw dyan sa Laguna. Congratulations, Irish. At dito na po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamaya alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o kaya naman po ay online sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, minsan pa, nag-iwan na isang mapayapa, masagal at magandang umaga. Have a nice Monday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.